Kilala yung lolo ko, Attorney Benjamin Salvosa, co-founder ng University of the Cordilleras, ETPCF, Baguio Colleges Foundation. Or baka naman po yung iba sa inyo, mas kilala yung father ko, si Ray Dean Salvosa, na chairman po ngayon ng MUSI. Bale, ang kwento po doon, si Daddy Ben, yung lolo ko, abogado dati sa Manila, pero na-diagnose po siya ng TB o tuberculosis noong 1940s. Wala pang gamot nun, so napaningan po yung buhay niya ng 6 months. Pero nung na-hospital naman po siya, pag-gising niya sa hospital, ang una niya pong nakita, yung lola ko po, si Nanay Helen, kasi nurse po siya. So doon po nagsimula ang love story nila. Tapos lumipat po sila dito sa Baguio. Tapos, nung dito po sila sa Baguio, nagkaroon sila ng pangarap na ipatayo yung pinakaunang college dito po sa Baguio. So, noong 1946, binenta po nila lahat ng pagmamayari nila para masimula ang Baguio Colleges. May BCF hindi, Baguio Colleges lang. Yung first campus dyan sa Session, sa Lopez Building, sa Antico. Nakatira po sila sa taas, dyan sa kung saan yung Sid Bookstore. Nakatira po sila sa taas nun. Tapos yung father ko at saka yung mga uncle at auntie nung bata sila, nakatira din sa school, sa mga classroom na kinonvert. Kailangan po nilang maligo at magbihis before dumating yung mga ibang students. Tapos, lagi nga sa sinasabi ng father ko, hindi lang po sila part ng dream ng lolo at lola ko, kundi literally living in the dream. Doon din po sila natutulog sa mga classroom. Siguro mga high school na po ulit bago sila nagkaroon ng sariling bahay. Pero yun, pinagpalad din po. Mula 100 students, tuloy-tuloy po yung Baguio Colleges noon. Hanggat sa mga after 20 years, nagkaroon sila ng pangalawang pangarap na gawing foundation, yung Baguio Colleges. Kaya nga naging Baguio Colleges Foundation o BCF po. Meron po dito may kamag-anak sa BCF. Maliban kay ma'am, saka lahat ng anak niya, isa sa mga OG. Dala pa nga ni ma'am yung ID niya eh. Naging instructor din si... Yes ma'am, oo ma'am. May dalawa po, oo. Ayun po. So, kaya po siya naging BCF kasi nga, iniwan po ng lolo at lola ko lahat ng pagmamayari nila sa Baguio Colleges Foundation. Dahil ayaw po nila na pag-aawayan ng mga susunod na generation, maging mga father ko, ang kalatati o kami ng mga susunod yung school. Ang gusto lang nila, tutok lang kami doon sa mission o yung legacy, yung pangarap nila. Kasi ang pangarap po talaga nila, yung Baguio, pwede maging education capital of the North. Kaya ang pangarap talaga nila, mag-provide ng quality and affordable education para sa lahat. Edukasyon kahit para ti amin. Kasi naniniwala talaga sila na mahalaga tumulong sa community. Kasi kaya lumaki po ang BCF mula 100 students noong mga 1940s sa ngayon, 21,000 students na dahil po sa tiwala na ibinigay ng mga family sa school dito sa Baguio at ibinigay na tiwala din ng community sa BCF po noon. Kaya kanayan nga ibang bagay din ni Lolo and Lola Kinyak na importante din pagtulong to give back. Tapos ang kwento lang po, kaya po naging University of the Cordilleras from BCF. 30 years. Nung naging university, noong 2008, nag-usap po ang family, gawin bang BCF University? Or meron din nagsabi, baka Benjamin Salvosa University. Pero may nagsabi din, University of the Cordilleras. Kasi nag-usap-usap din sa family, more than yung pangalan namin ang mangibabaw, sabi, kaya rin naman lumaki ng gano'n, maliban sa tiwala ng families, marami rin mga mahuhusay na faculty, at empleyado, na galing, hindi lang sa Baguio, kundi sa iba't ibang lugar sa Cordilleras. Kaya kumbaga, give credit where credit is due. Nung bata po ako, yun nga, lumaki pa ako dito sa Baguio. Dati, siguro hindi mo naman ako nabutan, ma'am, na tumatakbo sa UC na, hindi na. Sa BCF na naka-diaper lang. Tapos na ako doon. Dati, dun po ako. Tapos, nag-aaral po sa SPED, saka sa Boyside. Tapos, nung naging abogado po ako, nagtrabaho po konti sa Manila, kung wala experience.
Pero usapan po namin ng wife ko, babalik po dito sa Baguio. Kasi pangarap ko pa po noon na makabalik at makatulong sa school. Ay, good morning ka. Good morning po. Okay, salamat po sa pag-host ng training po dito sa inyo. Yun, usapan namin ng wife ko, yung wife ko taga Bicol, Bicolano, pero yun, sabi ko lipat na lang dito para maging Bilocano na siya. Marami rin pala taga Bicol dito, Oragon. Pero yun, pangarap ko talaga yung makatulong dun sa UC at last year, hinawakan yung strategic planning. Tapos nung nag-uusap kami, maliban sa academics, napag-usapan din yung Project Helen, yun po yung community arm. At napag-usapan doon, kaysa nag-aantay lang kami ng mga request galing sa mga LGU sa Tublay, sa Tuba, sa iba't ibang lugar sa Benguet, sa Carl. Kami na rin po yung lalapit sa mga barangay kasi iba din yung matutulong dito sa mga barangay dito sa Baguio. Diba? At hindi rin kami maka-project ng maayos na walang kapartner po ng mga barangay. Kaya eto po ngayon, lumapit po ako sa kaya po nasimula yung Lupon training, pag-usap kina Mayor, tsaka kina Kap Benji, Makadamdam. Sabi niya, sa Lupon, kailangan, no? At sa Felotab, kailangan ng mga training doon. Kasi para sa abogado lang at sa engineer, di ba, may continuing education, Yes. o continuing professional development, same din daw po sa Lupon. Kaya eto po, kaya po nasimula po ngayon. So, ayun po, for today, kwentuhan lang po tayo. May konting slides, pero kung may tanong kayo, may gusto kayong i-share na experience, taas kamay lang po.